Blessed day mga kuys, ngayong araw ay magluluto tayo ng ginataang langka. Tamang-tama, nabigyan ako ng aking mother-in-law ng fresh na langka at na-miss ko na rin ito. Siguro nasa almost 5 years na akong hindi nakakatikim nito, and isa rin to sa pinaka-paborito kong lutong gulay. Kaya tara, luto tayo. At ayan, nandito tayo ngayon sa bakuran ng aking biyanan upang kumuha ng niyog na panggata kasama ang aking anak na makulit. Ako na nga rin ang nagbalat nito or nagtalop nito dahil na-miss ko rin tong pagtatalop ng niyog. After ko mabalatan lahat ng niyog ay dali-dali na rin kami umuwi upang masimulan na natin ang paggagata ng langka. Yan, biniyak ko na nga yung niyog, kinayod ko na rin. After ko magkayod ay binalatan ko na yung mga langka. So meron tayong gagawing video tutorial kung papaano or tips kung papaano magbalat ng langka. So i-upload ko na lang. Follow nyo na lang ako para mapanood nyo yung tips kung papaano ang tamang pagbabalat ng langka. So after nyan, kinuha ko na yung gata ng niyog. Sa pagkuha ng gata ng niyog, mas magandang gamitin ang hot water para mas ma-extract yung coconut milk. Sa pagpipiga ng kinayod na niyog ay 2 beses namin itong pinipigaan. So yun, gumagamit nga kami ng hot water para mas madami ang gata. Sa unang piga, ito yung tinatawag sa amin na kakanggata, at yung pangalawang piga, ito yung ginagamit naman sa pagpapakulo or pagpapalambot ng gulay or ng karne. So 2 beses kasi kami naglalagay ng coconut milk. Yung pangalawang beses is yung pag malapit na siyang maluto para malasahan natin yung creaminess ng coconut and freshness ng coconut milk. After nga ng preparation ko ng lahat ng ingredients ay yun, nag-isa na tayo. Ang ginagawa ko pa, nagagata ko ng langka ay ginigisa ko muna kasi naglalagay tayo ng dilis na tuyo. Yan ang pinakamasarap sa langka. Dilis ng tuyo o kaya yung mga taba ng baboy, pinirito, ganyan. At ayan, after nating magisa yung dilis at yung mga aromatics, nilagay na rin natin yung ating langka. Yan, medyo mapino yung pagkaka-slice ko ng langka dahil yan ang gusto ko sa pag-chop ng langka. At ilagay na rin natin yung ating pangalawang gata. Itong pangalawang gata yung gagamitin natin pinakatubig habang pinapalambot yung ating langka para manuot sa langka yung gata natin. After nyan ay papalambutin na natin. So habang pinapalambot natin, kung umabot ka sa puntong ito, pwede buwang paki-comment kung taga saan ka para sa ating next vlog or next video ay ma-shoutout natin kayo. At balik tayo sa ating niluluto. Yan, malambot na ngayon yung ating langka at pwede natin ilagay yung kakanggata or yung pinakaunang piga. So sa way na to ay mapapanatili natin yung creaminess ng coconut milk and yung freshness nito. So after nating mailagay yung ating kakanggata ay maglalagay na tayo, ay ipapainalize na natin yung ating timpla dahil sa unang kulo nito ay hahanguin na natin para hindi ma-overcook yung gata, dahil pag na-overcook yung gata, yun, mawawala nga yung freshness and creaminess nito. So ayan, kumulo na siya. Sa puntong ito pwede na nating patayin yung apoy at ready to serve na to. So tara, kain na tayo. At kung nagustuhan nyo ang video ito ay pwede pong paki-follow ang ating Facebook page, Kuya Mel. Paki-follow na rin po tayo sa aking TikTok account, Kuya Mel, and paki-subscribe sa YouTube, Kuya Mel. So sa channel na to ay marami tayong matututunan, halo-halo sa lahat ng ginagawa ko dito sa probinsya, pero most especially sa cooking and sa hair cutting. So yun lang, maraming salamat, bye bye and see you sa ating next video. God bless mga kuys.